Okay mga karumeboy, ito ang mga reaction ngayon. Paduano, mayroong katapat mga retired general o malmas sa ginagawang kalukuhan ito ni Paduano. Panuorin natin ito. Huwag natin patagalin ito si The General Views Point. Sa hindi pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, pakisubscribe. Maraming salamat. Mabuhay tayong lahat mga Pilipino. Ito na, huwag na natin patagalin. Ang mga reaksyon ng mga tao, netizens at mga political leaders natin doon sa ginawa ni Congressman Paduano, yung pagpakontempt niya sa retired general na si Wilkins Villanueva. Marami ang nagalit. Binabatikos ngayon si Congressman Paduano. At isa sa mga nagalit ng gusto ay isang retired PNP chief, 4-star general, na ngayon isa ng senador. Si Senator Bato de la Rosa. Okay, sa Facebook page ni Senator Bato, meron siyang post 1 hour ago. Bago lang, oh. Basahin ko, ha. Sabi niya, Mr. Congressman, you are so fond of citing in contempt people who don't give in to your desires. Your abuse of power is not unlimited. Wilkins' track record in law enforcement is unblemished, while you have a history of destroying this country. Okay, pag-usapan muna natin si General Wilkins Villanueva, no? Class 1988 ito sa PMA. Class 1988, isa sa mga pinaka-successful na klase sa PMA. Na-produce nilang Chief of Staff is dalawa. Correct me if I'm wrong, ha? Ang si General Faustino na naging Secretary of National Defense nung kauupo ng administrasyong ito. Nag-resign lang siya. At itong si General Andres Centino. I don't know, meron pa bang Class 88 na naging Chief of Staff? So, bibihira yung PME class na makaproduce ng Chief of Staff. Itong Class 88, dalawa. Tapos marami silang mga 3-star generals. So, napabilang si General Wilkins Villanueva sa magaling na klase ng PMA. Okay. Hindi ko siya na-meet personally. Hindi ko siya nakasama dahil nasa law enforcement siya. Kaya lang meron akong kaibigan na PMA graduate, PMA class of 1977, senior. Yung kwento sa akin ng Class 77 ito, he speaks well of General Wilkins Villanueva. Kaya, it jive, nagtugma, yung sinasabi sa akin ng PMA Class 1977 at sinasabi ni General Bato de la Rosa Class 86 na Wilkins' track record in law enforcement is unblemished. Hindi naman siya perfecto, no? Hindi naman siya santo. Kaya lang, overall, maganda po ang serbisyo ni General Wilkins Villanueva. At ako, habang nakikinig ako sa kanyang pagsasalita during Quadcom hearing, napaka-consistent yung sinasabi niya. At tingnan mo, hindi siya natakot, eh. Pinapaamin siya ni Congressman Paduano. Winarningan na siya, eh. I'm giving you last warning. Sasite in contempt kita. Are you lying or not? Talagang nandun na yung threat na makontempt siya. To save him, para hindi lang siya makontempt, pwede naman siya, yes, Your Honor, I lied. Dahil hindi siya nakontempt. Kaya lang, yan po ang turo sa kadete, yung sa PMA. At cadet never cheat, never lies. Kung ano yung totoo,
Yan ang mga PMA. Kaya believe ako dito kay General Wilkins Villanueva. Salute sa kanyang prinsipyo. Okay, ito naman, ano naman itong sinabi ni Senator Bato na while you have a history of destroying this country. Anong history ni Congressman Paduano? Alam na ng lahat. Commander siya ng Alex Bongcayo Brigade noong 1980s. Lumaban sa gobyernong ito at maraming nasaktan yung kapanahonan niya. So, ngayon, pumalik kuno siya sa gobyerno at isa na siyang congressman. Okay? So, anong tawag sa kanya ngayon? Marami nang tawag sa kanya eh. Okay, magbasa tayo ng mga comments. Kasi, dito mo sa mga comments, mababasa, maramdaman ang pulso ng taong bayan. Okay, Maria Amor, sabi niya, true, nabwisit ako nakinig kay Paduano. Kailan na nila matatapos sa kahangalan nila? Sila na ang may power sa lahat. Okay, so, may napanood akong vlog ni Professor Malo Tiquia. Title is, inaabuso na ba ng Kongreso ang kanilang contempt power? Sa CODCOM, 14 na ang na-contempt nila. Pinakalete si General Wilkins Villanueva, 14. Sa Committee on Good Government and Public Accountability is 5. So itong hearings nila for the last 3 months, 19 lahat ang napakulong nila. Ang pinaka controversial yung kay Attorney Zulaika Lopez na kinontempt lang dahil lang sa isang sulat, tapos dadalhin sa Women's Correctional. Ano ba yun? Convicted na ba si Attorney Lopez? Wala naman eh. Bakit mo ipapasok sa Women's Correctional? Ganun po. Ka-powerful itong mga kongresista natin. Adam Alonto, a sad travesty brought about by a weak and spineless leadership. Gregor Mendel Panelo, so sad what's happening to this country. Di pa ba sapat mga ginawa natin noong 80s? I don't give a damn kung maulit muli. Nung ibig sabihin yung 80s yung people power siguro noong 80s. Christian Dave Subido, as a Filipino, I urge to vote for a right person who has dignity and integrity. We're not a Filipino for nothing. Good Panda, Paduano, Mr. Contempt. Ito na ang tawag nila, boy contempt. Do not raise your voice. You raise your words. Clearly, you know nothing in that chamber other than citing everyone in contempt who disagree with you. Meron akong nabasang post post ng isang retired police major general. Hanapin ko muna. Ipinost ito ni General De Leon. Kasi yung ang ginagawa sa Kongreso, parang expert na sila sa pagdetermine ng yung lie detector test. Yan. Sabi ni General De Leon, this is a message to me by a retired police major general. I have his permission to post this but requested me to keep his identity under the alias. Ang alias is the best chief the PNP never had. Okay. Sabi ng police major general na retired, good morning sir. Sabi niya kay General De Leon, a polygraph so-called lie detector test is inadmissible in evidence in court. The PNP and NBI crime labs have this as a forensic tool for investigation but not prepared as evidence
for the prosecution. But Quadcom, meaning, yung sinungaling ka, cite in contempt agad. But Quadcom, without the benefit of a polygraph exam, can detect who is lying and cite resource persons in contempt. This is a special skill of the RPA-ABB. Ito na yung Revolutionaryong Proletariat, Alex Bongkayo Brigade, Rebel Commander. I guess he should be hired as expert forensic scientist of the PNP and NBI.